Minsan makikita ninyo sa ultrasound ninyo, mga lalaki, na lalabas tong finding na to, prostate calculus. Ang ibig sabihin niyan, merong bato or calcification doon sa mismong prostate ninyo. Okay? Doon lalabas yan sa mga ultrasound ninyo. Kaya medyo mag-aalala yung iba kasi syempre, kakaibang finding, paano nagkaroon ng bato mismo doon sa prostate. Dapat walang bato doon, di ba? Dapat walang bato sa prostate mismo. Ngayon, ito, papakita ko kayo ng ultrasound. Yan. Okay? Tingnan ninyo. Sa ultrasound ng pasyenteng to, makikita niyo ito mismo yung prostate. Yan, ito mismo. Yan. Yung shape ng prostate. Ito yung other view. Tapos, lumalabas yung mayroong mga arrow na yan. Itong mga puti-puti na yan. Yan yung bato mismo na naka-embed doon sa prostate. Tingnan ninyo. Itim yung dito. Yan yung posterior acoustic shadowing na tinatawag. Ibig sabihin talaga, solid material to na calcified material. This is the other view. So, makikita ninyo na merong posterior acoustic shadowing at bato talaga siya. Yan yun. Okay? So, ano ba yun? Ano ba ibig sabihin pag meron kang prostate calculus? Nabibenta ba yun? Basically, ano lang yan. Ang prostate calculi are calcific densities, so calcium deposits. So basically, bato rin. Parang kidney stones din, yung lagi kong pinag-uusapan. Pero, nabubuo sila dahil sa obstruction doon sa mga ducts ng prostate mismo. Doon sa mga tubo-tubo within the prostate. Kasi diba yung prostate, it produces also seminal fluid. Kapag nag-ejaculate the male, galing din doon yung seminal fluid. Tumadaan din doon yung ejaculatory duct. So, nagkakaroon ng mga obstruction doon at nagkakaroon ng buo-buong deposits ng calcium. Eventually, through time, nagkakaroon na ng problem, namumuo na siya, nag-aggregate at nagkakaroon na siya ng calcium deposits. Okay? Nangyayari siya doon din sa mga pasyente na lumalaki yung prostate kasi naiipit yung kanilang ducts dahil nga lumalaki mismo yung prostatic tissue. Okay? So kapag mas at risk yung mga malalaki ang prostate kapag mas mataas yung risk ng malalaki ng mga prostate sa pagkakaroon ng prostatic calculus. Pero age yung pinaka correlated na risk factor, up to 7 to 70%, very wide yung range ng prevalence na prostatic calculus. Okay? They're composed mostly of calcium phosphates. So calcium talaga, calcium deposits. Yan yung nade-detect. Up to 80% daw ay calcium deposits. Okay? So, ang tanong, lalo na sa inyo ng mga nagkakaroon ng incidental finding, natsambahan lang, nakita lang dun sa ultrasound niyo na meron kayong prostatic calculi. Kailangan bang gamutin? Kung in itself, yung prostatic calculus lang ang problema, ayan, tulad ng tinatanong niya. In itself, yung prostatic calculus, hindi mo siya kailangan galawin unless it causes urinary difficulties or chronic pain. Kasi they can also cause chronic prostatitis, even acute prostatitis. And they can also cause obstruction. Kapag palaki-laki ng palaki yung bato sa loob, pwede siyang bumubukol palabas, papuntang urethra. So, hirap ka rin na umihi. Okay? So, treatment is usually unnecessary unless it causes any problems.
Okay? Paano mo malalaman na meron kang ganyan? Ultrasound. Kapag sobrang dense nung calcification, pwedeng ano yan? Pwedeng makita rin sa CT scan. Ito, relevant question agad. Ito, nasagot ko na to Lahat po ba yan, Doc, na operahan? Unless nga merong problem. Ito, pwede po kaya siya ma-flush or mapaliit through gamutan? No. Kasi, naka-embed siya sa loob ng prostate. Nasa loob siya ng laman. Nasa loob siya ng laman ng prostate. Hindi mo siya maka-flush out. Unless, tanggalin mo yung prostate mismo. Okay? Meron akong papakita sa inyo yung video na gawa ng isa sa mga leading laser surgeons sa buong mundo, si Professor Fernando Gomez Sancha. Okay? Ito. Routine supposedly lang na operasyon yung ginagawa ni Dr. Sancha. Okay? Tapos, ang papakita niya dito, laser prostatectomy. Ito. Dali Ayan. Itong video na to, nasa loob na siya ng pantog. Okay? Papakita ko sa inyo na dapat hinihiwa niya lang hihiwain niya yung prostate. Pag hiwa niya doon sa prostate, napakaraming bato. Napakaraming prostatic calculus. Yan yung ureteral orifice. Ito, loob to ng pantog. That's still the ureteral orifice. Papakita ko sa inyo Yan, loob yan ng pantog. So, merong scope na nasa loob ng pantog. Okay? Scope yan sa loob ng pantog. Again, credits to Professor Fernando Gomez Sancha. This one is the laser fiber. Okay? Yan yung laser fiber. Tingnan niyo. Pag nag-fire yung laser fiber, makikita niyo mamumuti yung prostate. Tingnan niyo. Yan. Minamark niya na yung mismong prostate. Tapos tingnan niyo, pagkahiwa, may makikitang bato. Boom! Yan, no? Dapat wala yan dyan. Wala dapat yan. Pero dahil nga meron siyang prostatic calculi, lalabas na meron siyang bato. Okay lang yun pag maliliit. Pero this case, in particular, is unique. Kasi napakaraming bato. Tingnan ninyo, I-play natin, tuloy-tuloy. Yan. Binubuksan niya na yung prostate. Binubuksan niya na. Antayin ninyong lumabas yung napakaraming bato. Yan. May bato na. Lumilipad. Boom. Daming bato. Dapat laman lang yun nandyan. Pero makikita ninyo, ayan lumalabo. Snowstorm. Kasi nababasag yung calcium deposits. Yan sa loob ng laman. So, doon sa nagtanong, pwede po kayang, tanong ni John, pwede po kayang ma-flush o mapaliit through gamutan? No. Yung ganyang kalaki, no. Just watch. Panoorin niyo kung gaano karami yan na bato. Hindi mo na halos mabilang. Hindi mo na halos mabilang kasi napakarami talaga. See? So ngayon, imbis na yung prostate lang yung iniisip mo, isa sa mga challenges na na-encounter namin, ayan, may makikita kang bato. Sabi ko nga, isa, dalawa. Okay na yun. Pero kung napakaraming bato, medyo maaantala yung mismong goal mo to perform the laser surgery ng prostate. Look here. Ayan, bubuksan niya na yung ilalim ng prostate. Tapos pagbukan ng prostate, lalabas yung napakaraming bato. Yung supposedly 20 minutes na operasyon niya, medyo tumagal ng, nag 40 minutes siya. Ayan kita niyo yan? Pause. Yan, yung mga golden brown structures. Ito, prostate tissue yan. Sa likod niya, behind the curtain ng laman, puro bato. Okay, tuloy lang natin. Pwede natin pabilisin yung playback speed natin. 2. Yan. Pinabilis ko Again, this video is care of Professor Fernando Gomez Sancha. He's one of the leading laser prostate surgeons in the world. He's from Spain, sa Europa. Ayan. So, minsan nilalabas-labas niya yung lens para lumabas din yung
mismong bato. Okay? Medyo nalilito kayo, tanong nyo lang kung ano yung, ayan, tinutulak niya ngayon yung bato paloob ng pantog para doon niya ma-flush. Okay? So, hiniwa niya na. Hindi ito yung usual move niya. Hiniwa niya sa gitna yung prostate para ma-reveal yung iba pang bato. Okay? Ang usual routine move niya is to remove the prostate ng isang buo. Pero dahil ganito, nag-adjust siya. Ayan, napakaraming bato. See that? Ayan, itatawid niya na yung hiwa ng laman ng prostate para matanggal yung napakaraming bato. Ayan. Pag lumalapit yung bato sa lens, dinudurog niya. Okay. Ito hindi to kaya ng shockwave. Pag sinockwave mo yun, walang mangyayari dyan. Pwede siyang madurog pero sa loob lang siya ng prostate. Hindi kaya na shockwave ang prostatic calculi. Hindi siya treatment. So, pwede mo siyang i-laser or kayurin ng TURP. Diba? So, essentially, parang kailangan mo tanggalin yung buong prostate or yung transitional zone ng prostate para matanggal mo yung mga bato. Dami, di ba? Ayan, no? Napakaraming bato. Alos ka, ayan, no? Tignan mo. Sa loob mismo ng prostate, imbis na laman lang hinihiwa mo, yun! Ang daming bato. Ang daming bato sa loob ng prostate. See that? Yan. Yan. Pag mamuti-muti, yung laman na hinihiwa niya, prostate lang yan. Okay? So, ang goal niya, i-enucleate, tanggalin mismo yung prostate para kasama yung bato. Oh, good question. Wala bang harm sa prostate yan kasi hinihiwa? Yung logic of this surgery is really to remove the transitional zone of the prostate. So, harm? There is harm. Yung ibig sabihin nun, there is thermal energy ang ginagamit. Laser energy, thermal energy ginagamit to slice the prostate. So, hindi to inadvertent. Sadyang hinihiwa mo yung prostate. Tinatanggal mo yung prostate. So, ang goal mo kasi sa surgery na to, di ba, parang i-line natin maigi yung questioning. Ang goal mo sa surgery na to is to remove the prostate para makaihi ng maigi yung pasyente. Itong mga inooperahan ni Professor Sancha are patients who cannot urinate because their prostate are really large. Nagbabara. Okay. Ganyan yun din yung ginagawa natin dito sa Pilipinas. We have this technology in the Philippines. We can perform the surgery. There are centers here in the Philippines and experts here in the Philippines who can perform the surgery, urologists who can perform the surgery in removing large prostates. Okay. So, in any case, yung classic na technique, kuryente yung ginagamit, Sir George. Parang kinakayod yung prostate. Ngayon, almost 20 years na naman available ang laser prostatectomy. More than 20 years na pala. Pero nag-evolve lang yung mismong techniques, yung laser types ng laser na available. Pero talagang hinihiwa siya. Diba? So yan, nililinya ko lang na mabigay yung questioning ninyo. Pero logical yung tanong ninyo. Yan. See? So ngayon ito, medyo na-release niya na yung prostate. Tignan natin kung nasan na siya. Gusto ko na lang medyo nakakalito na para siguro sa inyo kung ano itsura bandang huli. So, gusto ko lang mapakita yung after. Dali. Ayan, nilalabas niya na yung mga stones. See? Pino-pull out yung lens. Nilalabas yung stones. Okay. Relevant question. From Alex. Is this different from TURP? Yes. It's a different technique. Number one, the energy modality is different. This one is using holmium laser to remove the prostate. And sa TURP, they use bipolar or monopolar currents to slice yung prostate. Ito, laser technology. And the technique also differs whenever compared to TURP.
Kasi, eto, in laser prostatectomy, most of the time, and the technique now is to remove the prostate en bloc, isang buo. Sa TURP, chips, kayod ng kayod hanggang palit ng palit yung prostate. So, that's the main difference. And the fluid used in monopolar TURP is distilled water. In laser prostatectomy, it's isotonic fluid. So, plain NSS. Okay? So, it's there's quite a big difference between TURP and laser prostatectomy. Okay, but the principle in performing the surgery is the same. You want to remove the transitional zone so that the flow of urine will, the caliber of the prostatic urethra will be bigger, and theoretically the obstruction will be removed, and the flow of the urine will be better. I hope I answered your question, Sir Alex. Okay? So, may nag-message kasi kanina kanina lang. Papadiscuss si Reggie Magkilat. Was asking to discuss the prostatic calculi. Yeah. So, 2-in-1, na-discuss din natin yung laser prostatectomy somehow. But more on this in the next videos, yung laser prostatectomy. So I'm fairly interested also in this technique. This is what we trained for here in the Philippines. And merong relevant questions si Cheisha. Bakit bumabalik yung enlargement ng prostate? Okay. Depending on the technique used, meron talagang may regrowth ang prostatic tissue. Depende sa technique na ginamit, gaano kalaki yung prostate niya to start with, gaano kalaki yung natanggal during the first surgery, gaano katagal lumaki, gaano nakatagal since the surgery. Tapos magkakaiba rin yung mga tao kung gaano kalakas yung gaano kabilis lumaki yung kanilang prostate. So magkakaiba per patient. For laser prostatectomy, some studies say that only 0.8 or 0.2 to 0.8% ang regrowth in 12 years kapag complete enucleation yung ginawa. Pag tinanggal mo ng buong-buo yung prostate. So, pag buong-buo prostate tinanggal, then mas less yung chances or mas matagal bago bumalik yung magkaroon ng regrowth ng prostatic tissue. So, it happens to some patients. Not all patients na nagkakaroon ng regrowth ng prostate. Okay. Kasi, essentially, kapag prostatectomy, laser prostatectomy, pag benign surgery for prostates, you do not remove the whole prostate. Ginagawa mo siya sa radical prostatectomy. Kapag cancer surgery, dito, isang particular zone lang yung tinatanggal mo, which is the transitional zone. So, meron pa rin chance ng regrowth. You have to keep that in mind. And very good that you're asking that kasi you have to ask that sa iyong surgeon kung operan ka sa prostate. Kasi syempre, you should manage and know your expectations for the next few years. Okay? Yes. So, if you don't have any other questions, sorry. Oo nga pala. If you have any other questions, you can message them here or you can comment them here on this comment section, or you can message me directly on this platform or any other platforms. I hope I explained to you tonight, the prostatic calculus or bato sa prostate. Pwedeng magkaroon ng bato sa kidney, sa ureter, sa pantog, even sa kalamnan ng prostate. And ang management dyan, ginagawa lang kapag merong sintomas. Okay? So, yan. Itong pinakita ko sa inyo ngayon, laser prostatectomy yung ginawa ng pagtanggal ng prostatic calculus. Alright? Maraming salamat sa inyong mga tanong at maraming salamat sa panonood. Ako po si Doc Drew, urologist. Thanks for watching.